Chapter 6 Part 3 Ang nakaraan ni Rinrin. Nang makauwi na si Rinrin sa kanilang bahay, nagdesisyon siya na alagaan ang aso, pero di niya alam na may sakit ang aso. Dahil ayaw ng aso na mag-alala pa si Rinrin sa kanya, ginusto na lang niya itong itago sa kanya. Nagdesisyon ang aso na sa mga natitira niyang oras ay pasasayahin niya si Rinrin, dahil si Rinrin lang ang pinakamalungkot na nakilala niya sa buong buhay niya. Sa mga natitirang oras ng aso ay pinasaya niya si Rinrin sa pamamagitan ng pakikipaglaro sa kanya. Habang naglalaro sila ay biglang nakarandam ang aso ng pagkahilo. Napansin ni Rinrin na bumagal ang pagtakbo ng aso, kaya tumigil muna sila at umuwi na sa bahay. Nang nasa bahay na sila ay umalis muna ang aso para puntahan ang kaibigan niya. Sinabi ng aso sa kanyang kaibigan, "Kaibigan, manapit na akong mawala, kaunting oras na lang ang natitira sa akin. Pwede bang kapag nawala na ako, pwede bang bantayan mo yung babae para sa akin? Hiling ko sana balang araw maging masaya siya, kaya ipangako mo na di mo siya pababayaan, kahit hanggang lumaki lang siya pwede na, bata pa kasi siya. Kailangan niya ang tulong mo para manatili siyang ligtas. Pakiusap kaibigan, wag na wag mo sana siyang pababayaan," sabay sabi ng kaibigan niya habang umiiyak. "Kaibigan, ikaw ang dahilan kung bakit buhay pa rin ako ngayon. Kung hindi dahil sa'yo, wala na dapat ako ngayon. Kaya kung nais mo na wag ko siyang pabayaan, babantayan ko siya hanggang kaya niya na mabuhay ng maayos. Pangako ko yan kaibigan, kahit buhay ko pa ang maging kapalit, di ko siya pababayaan." Pagkatapos ng usapan nila ay bumalik na ang aso sa bahay ni Rinrin. Lumipas ang isang linggo. Habang naglalaro sila, biglang natumba ang aso, pero di napansin ni Rinrin na wala na pala sa likod niya ang aso, kaya nang lumingon siya sa likod niya, napansin niya na wala na pala yung aso sa likuran niya. Kaya agad siyang tumakbo sa mga dinaanan niya dahil nagbabakasakali siya na makita niya ang aso. Lumipas ang ilang oras ay nakita niya ang aso nang matagpuan niya na ang aso ay nag-agaw buhay na ito. Habang nag-agaw buhay ang aso ay nakita ng aso si Rinrin na tumatakbo papunta sa kanya. Nang makalapit na si Rinrin, nakita niya na nag-agaw buhay na ang kanyang aso. Umiyak si Rinrin nang makita niya ang kanyang aso na namamatay na. Hindi alam ni Rinrin ang gagawin dahil siya ay bata pa at hindi niya alam kung saan ang animal center. Kaya ang ginawa niya ay sumigaw siya at sabing, "Tulong! Tulong! Tulungan niyo ang aking aso, nag-agaw buhay na po siya." Ngunit kahit anong sigaw ni Rinrin sa park ay walang tumulong sa kanya. Dahil walang tumulong ay mas lalong tumindi ang pag-agaw buhay ng aso. Napansin ni Rinrin na namamatay na ang kanyang aso, kaya mas lalong napaiyak si Rinrin. Habang umiiyak siya ay sinabi ng aso kay Rinrin sa pamamagitan ng pagtingin sa mata ni Rinrin, "Salamat sa lahat ng ginawa mo para sa akin. Ikaw lang ang nagturing sa akin na kaibigan. Ngayon ko lang naramdaman ang maging buhay. Sa dami ng umanpon sa akin ay ikaw lang ang nagturo sa akin kung paano mabuhay. Lahat kasi ng umanpon sa akin ay puro silbahi ang ugali at lagi nila akong sinasaktan pag sila ay napupuno ng galit. Ako ang pinagbubuhusan nila ng kanilang galit, kaya di ko naramdaman ang maging buhay. Sayang nga lang dahil ngayong nakilala ko na ang mag-aalaga sa akin ng tunay, ngayon pa ako nagkasakit, pero alam mo Rin, kahit saglit lang kita nakasama ay nagpapasalamat ko dahil sa'yo naramdaman kong buhay ako kahit saglit lang sa buhay ko. Sana dumating ang araw na makakilala ka ng asong mananatili sa'yo ng matagal at protektahan ka sa lahat ng oras." Habang sinasabi ito ng aso at habang kinakausap niya si Rinrin sa pamamagitan ng pagtingin sa mata ay napaiyak ang aso dahil iwan niya na si Rinrin at unti-unti nang nanglabo ang paningin ng aso. Lumipas ang isang minuto ay agad binawian na ng buhay ang aso. Habang tinitignan ni Rinrin na hindi na humihinga ang aso ay sobra siyang nalungkot at nag-iyak-iyak at sinabi niya, "Kung pinansin ko sana noong una kitang nakitang nanghihina, nadala sana kita agad sa animal center upang ipagamot." Habang sinasabi ito ni Rinrin ay mas lalo siyang umiyak at sabi niya sa kanyang sarili, "Kasalanan ko kung bakit ka namatay, wala akong kwenta. Hindi ka sana namatay kung hindi ako ang naging tagapag-alaga mo." Hindi alam ni Rinrin na bago pa niya alagaan ang aso ay may sakit na ito, at hindi rin alam ni Rinrin na hindi galit ang aso sa kanya. Nagpapasalamat pa nga ito dahil sa kanya ay naramdaman ng aso kung paano mabuhay ng tunay. Dahil noon hindi maramdaman ng aso kung paano mabuhay dahil lagi siyang sinasaktan ng lahat ng naging tagapag-alaga niya. Kaya nagpapasalamat ang aso sa kanya na natuto siyang mabuhay ng totoo kahit saglit lang sa buhay niya. Chapter 7 Part 4 Ang nakaraan ni Rinrin. Sa pagkamatay ng aso niya ay sobrang nalungkot si Rinrin sa nangyari. Ang magulang niya ay hindi alam kung bakit siya umiiyak. Tinanong ng magulang niya kung bakit siya umiiyak pero hindi sumagot si Rinrin. Nagalit ang mama niya dahil ayaw niyang tumigil sa pag-iyak. Kahit anong tanong nila kay Rinrin kung bakit siya umiiyak ay hindi pa rin ito sumagot.
Kaya mas lalong nagalit ang mama niya pero sabi ng papa niya, pabayaan muna natin ang anak natin, maya na lang natin siya kausapin pag handa na siyang sabihin ang problema niya sa atin mahal. At sabi naman ng asawa niya ay sige pero lumipas ang 2 oras ay tahimik pa rin si Rinrin kaya hindi matiis ng mama ni Rinrin na tanungin uli ang anak niya. Ano ba talaga problema mo anak? Bakit ayaw mo kaming pansinin ng papa mo? At tumingin si Rinrin sa mama at papa niya at nagsalita na ito at sabi niya, kung hindi lang sana ako naging tagapag-alaga niya baka buhay pa rin siya. Ngunit hindi ito naintindihan ng magulang niya dahil wala silang alam sa mga ginagawa ng anak nila dahil lagi silang nasa trabaho, kaya wala silang nalalaman sa mga nangyayari kay Rinrin. Sinabi ng magulang niya, Rinrin anak, di ka namin maintindihan ng papa mo ano bang nangyari, at sino ba namatay, at nagkakaganya ka. Sumagot si Rinrin sa kanyang mga magulang pero pagalit na may halong lungkot ang tono ng boses niya. Ano ba pakialam nyo eh? Trabaho lang naman importante sa inyo, di nyo lang tinanong kung okay lang ba ako. Habang nagsasalita si Rinrin ay sinampal siya ng mama niya, kaya mas lalong nagalit si Rinrin. Alam nyo ba ma at pa kapag wala kayo dito sobra akong nalulungkot dahil iniiwasan ako ng mga kalaro ko dahil takot sila sa inyo, masaya ba ako kahit wala kayo? Di nyo lang tinanong sa akin yun ma at pa halos araw-araw malungkot ako pero kahit ganon, kahit lagi na lang akong nag-iisa pinipilit kong sumaya kahit di ko alam kung totoo ba ang saya na nararamdaman ko. Pinilit kong intindihin kayo dahil alam kong hirap na kayo para mabawasan ang pagod nyo sa trabaho pinipilit kong umiti. Para sa inyo pero di nyo lang ako tinanong kung okay lang ba ako na nag-iisa sa bahay. Dahil ba nakangiti ako kaya di nyo na kailangan itanong yon, pero ang asong yon kahit kailan di niya ako iniwan, lagi siyang nasa bahay noong kinuha ko siya, pero kahit nandito siya di nyo lang pinansin ang aampon ko sa kanya wala man lang kayong pakialam. Sinabi ng magulang ni Rinrin pagkatapos niyang ibuhos lahat ng galit niya sa kanyang magulang ay sabi nila sa kanya, bakit ka umiiyak marami pa naman aso dyan anak? Ibibili ka na lang namin para tumigil ka na sa pag-iyak. Pero pagkatapos nilang sabihin yun kay Rinrin ay lalo lang siyang nagtampo sa magulang niya dahil hindi nila siya naiintindihan kung gaano siya nasaktan sa pagkamatay ng aso niya. Tumakbo si Rinrin sa kanyang kwarto dahil sobra siyang na-disappoint sa magulang niya. Sinabi ni Rinrin bago siya pumunta sa kanyang kwarto. Sinabi niya sa kanyang magulang, "Huwag niyo na lang akong ibilihan ng aso kasi baka mamatay lang siya dahil sa akin. Kasi di ko man lang napansin na may sakit na pala yung aso ko. Baka kapag nagkaroon uli ako ng aso baka mamatay lang siya dahil sa akin. Dahil wala akong kwentang tagapag-alaga at di ako marunong mag-alaga. Mama at papa wag nyo na lang akong ibilihan. Ilang araw lang magiging okay rin ako kaya wag nyo na lang akong pansinin. Nagagalit lang ako dahil nalulungkot ako sa pagkawala ng aso ko." At dinagdag pa niya sa kanyang sinabi ang salitang mama at papa kapag gusto ko na ulit mag-alaga ng hayop, pwede niyo ba akong payagan? Nagkatinginan ang mag-asawa at kita sa muka nila ang lungkot at di nila alam ang gagawin sa sitwasyon ng problema ng kanilang anak kaya napasagot na lang sila ng o sige anak Rinrin pumapayag kami. Kung yan ang magpapasaya sa'yo okay lang sa amin na mag-alaga ka ulit pag handa ka na. Sumagot si Rinrin salamat mama at papa dahil pumayag kayo at tumakbo na si Rinrin dahil gusto na niyang ipahinga ang sarili upang umayos na ang pakiramdam niya. Pagkalipas ng ilang araw ay naging okay na rin si Rinrin at nilagyan niya ng puntod ang aso at sinabi niya sa kanyang sarili na kapag dumating ang araw na kaya niya nang mag-alaga uli ng aso ay mag-aalaga uli siya at kapag dumating ang araw na yun ay maghahanap siya ng aso na ganon sa dati niyang aso na pulubi lang at walang tirahan o walang nag-aalaga sa kanya. Pagkalipas ng 12 years ay malaki na si Rinrin at 18 years old na siya at sa 12 taon na nakalipas ay pinag-aralan ni Rinrin kung paano mag-alaga ng hayop kung anong itsura nila kapag may sakit sila o may problema sila. Kung paano sila kumilos pag nasasaktan sila para kapag dumating ang araw na mag-alaga uli siya ng hayop ay hindi na mawalan uli ng alaga kaya nagporsige si Rinrin sa loob ng 12 taon sa pag-aaral kung paano mapalapit sa hayop. Sa 12 taon na nakalipas ay handa na uli si Rinrin na mag-alaga uli ng aso. Habang nasa bahay si Rinrin ay napansin niya na walang laman ang kusina niya na pwedeng makain, kaya naisipan ni Rinrin na pumunta sa bayan para mamili ng pagkain. Pagkatapos mamili ni Rinrin sa palengke ay naisipan niyang kumain muna sa kainin dala ang tinapay at gulay na pinamili niya sa palengke, at sa paglalakad niya sa daan ay may nakita siyang aso na parang naghihingalo kaya nilapitan ni Rinrin ang asong naghihinalo at nakita niyang hindi pa ito kumakain dahil nangangayat ang tiyan niya. Kaya naisipan ni Rinrin na ibigay na lang sa aso ang pinamili niyang tinapay. Sariwa pa ang tinapay na binigay niya sa aso kaya nang makita si Rinrin ng mga taong dumadaan ay sinabi nila,
Bakit mo pa binigay ang tinapay mo sa asong yan, di magtatagal mamatay din yan, pero sinabi ni Rinrin, okay lang, bibili na lang uli ako ng aking tinapay at siya ka, mas kailangan ng asong yan ang aking dalang tinapay na pinamili ko kaysa sa akin. Pagkatapos itong sabihin ni Rinrin ay di nakasagot ang nagsasalita at umalis na ito. At dito na nagtatapos ang nakaraan ni Rinrin at kung paano niya nakilala si Shiro. Chapter 8, ang alaala ng mama ni Rinrin. Ay! Masalamat po sa pagpayag niyong alagaan ko ang asong ito at sabi naman ng mama niya, basta wag mo nang ulitin-ulit yung nangyari noon sa'yo anak ah. Siya ka pala Shiro ang pangalan mo diba? Payo ko lang sa'yo, wag mo sanang pababayaan ang anak ko ah. Kasi kung alam mo lang kung gaano siya nasaktan noong nawala aso niya noon baka maawa ka sa kanya. Kaya ipangako mo sa akin aso na wag mong iwan ang anak ko, alagaan mo siya tulad ng pag-aalaga niya sa'yo ah. At sumagot ang aso aw. Wag po kayong alala, di ko po siya pababayaan, kahit ano pang mangyari di ko po iiwan ang anak niyong si Rinrin dahil para sa akin siya ang dahilan kung bakit buhay pa rin ako ngayon. Pagkatapos kausapin ng aso ay tinawag ni Rinrin ang kanyang mama na kumain na sila. Habang sila'y kumakain tinanong ni Rinrin ang kanyang mama. Makailan po kayo magstay sa bahay? Sumagot naman ang kanyang mama. Anak, baka isang araw lang kasi kailangan ko pang ayusin ang mga delivery sa trabaho. Ako kasi yung inutusan na pumunta sa kumpanya nang kinukuhanan namin ng material sa trabaho. Umuwi lang ako rito para kamustahin ka. Ang papa mo naman di ko alam kung kailan siya bibisita sa'yo kasi sabi niya marami pa daw siyang kailangang tapusin sa trabaho. Siya nga pala, Rinrin anak, ayos ka lang ba na mag-isa ka lagi sa bahay? Nag-aalala kasi kami ni papa sa'yo. Mama, ayos lang ako at siya ka, di na ako mag-isa ngayon dahil andito na si Shiro. Pero anak, aso lang si Shiro, paano kung isang araw ay pasukin ka ng magnanakaw dahil alam nila na mag-isa ka lang dito sa bahay? Mama, wag po kayong mag-alala sa akin. Kung dumating man yang oras na yan ma, alam ko pong magiging ligtas po ako dahil andyan naman ang aso ko para protektahan ako. Alam ko pong aso lang si Shiro pero may tiwala po ako sa kanya na di niya ako pababayaan na mapahamak. Kung buo na ang tiwala mo na di ka pababayaan ng aso mo sa oras ng panganib, sige ipagkakatiwala ko sa kanya ang kaligtasan mo. Pero anak, di ka ba natatakot na baka mapahamak ang aso mo sa oras na protektahan kanya? Mama, naisip ko na rin po yan pero alam ko pong di niya ako iiwan. Sige anak, kung buo na ang desisyon mo naniniwala ako sa'yo. Shiro, narinig mo ba yon? Naniniwala ang tagapag-alaga mo sa'yo na di mo siya pababayaan sa oras ng panganib at naniniwala rin siya sa'yo na di mo siya iiwan. Kaya hiling ko sana sa'yo na sana wag mo siyang pababayaan. Protektahan mo siya at wag mong iwanan. Mabuhay ka sana na sa kanya mo pinagkakatiwala ang buhay mo Shiro. Sumagot naman ang aso. Wag po kayong mag-alala, di ko po siya pababayaan. Kahit anong manyari lagi niya akong nasa tabi. At protektahan ko po siya, lagi pangako ko po yan. Anak, dahil sa pagtahol ng aso mo ramdam kong gusto niyang sabihin sa akin na, wag na akong mag-alala sa'yo, dahil di ka niya pababayaan, mukhang nakahanap ka na naman ng weird na aso at maaasahang aso rin anak. Habang tinititigan ng mama ni Rinrin ang asong si Shiro, ay naalala niya yung dating unang alaga ni Rinrin na aso. Walang alam si Rinrin na, alam ng mama ni Rinrin na may pinulot siyang aso at inalagaan niya ito. Natuwa ang mama ni Rinrin nang lagi niyang nakikita ang anak niya na masaya dahil sa pinulot niyang aso at inalagaan ito. Noong tulog na si Rinrin ay lumapit ito sa aso dahil nanghihina ito kaya tinanong niya ang aso kung anong problema niya dahil mukha itong nanghihina kaya naisip niyang pakainin ito. Pagkatapos niya itong pakainin ay mukha pa ring nanghihina ang aso kaya kahit gabing-gabi na ay tinawagan niya ang best friend niya na animal doctor na may dadalhin siya sa kanya para ipagamot. Pumayag naman ang kaibigan niya kaya dali-dali itong kinuha ang susi ng kotse upang dalhin ang aso sa kaibigan niya. Nang makarating na ito ay pinagamot niya ang aso habang ginagamot ang aso ay nalungkot ang kaibigan niya dahil malubha na ang sakit ng aso at hindi na ito magagamot dahil matagal na itong may sakit. Kaya sinabi niya, Bes, I'm sorry, di ko na siya mapapagaling kasi matagal na siyang may sakit at mahirap na itong gamutin. Sinabi naman ng mama ni Rinrin. Bes, ang asong yan mahal na mahal siya ng anak ko, kaya kung may gamot ka dyan na pwedeng magpatagal pa ng buhay niya pakiusap pwedeng ibigay mo sa akin, please. Sa pakikiusap ng kaibigan ay sinabi niya sige ibibigay ko sa'yo pero ikaw maipapangakong gagaling siya pero maaari tumagal pa ang buhay niya ng ilang araw. Ganon ba bes, sige okay na yan basta't mabuhay pa siya hanggang makahanap ako ng aso.
Lumipas ang ilang araw ay napansin ng mama ni Rinrin na lumalaban ang aso sa sakit niya at nakikipaglaro pa rin ito sa anak niya. Kahit malubha na ang sakit niya ay tumagal pa rin ito ng isang panglinggo kaya napasabi na lang ang mama ni Rinrin na sobrang weird ng asong ito kahit nanghihina na ay nagagawa pa rin niyang makipaglaro sa anak ko. Habang iniisip yun ng mama ni Rinrin ay napaluha siya dahil sa awa sa aso. Sa panahon na yun ay may inihanda na ang mama ni Rinrin na aso upang maghanda sa pagkawala ng aso. Pero nang mawala na ang aso ay noong umiiyak si Rinrin ay alam niya na namatay na ang aso. Noong nalaman niya iyon ay umiyak din siya dahil napamahal na rin ang aso sa kanya pero pinigilan niya ito agad dahil ayaw niyang may makaalam, di alam ni Rinrin at ang asawa niya. Kaya lumapit ito kay Rinrin para tanungin kung anong nangyari. Kahit alam na ito ng mama niya ay nagpanggap ito ng hindi niya alam. Kaya noong sobrang umiiyak na ang anak niya ay sinabi niya na ibibilihan ka na lang namin ng aso pero nagulat siya nang sabihin ni Rinrin na wag na lang at hiniling na lang niya na payagan siya pag handa na ulit siyang mag-alaga ng aso. Sa bigla ng mama ni Rinrin ay hindi ito nakasagot agad dahil meron na siyang inihandang aso para ibigay kay Rinrin pero sinabi na lang niya o sige anak Rinrin pumapayag kami at napasabi na lang sa isip ang mama ni Rinrin ang weird tagala ng asong yun. Dahil nagawa niyang matanggal ang hindi pagkagusto ni Rinrin sa aso dahil sobrang ayaw ni Rinrin sa aso. Kaya napangiti na lang siya sa kanyang isip. Chapter Siyam part-time job pagkatapos nilang kumain ng mama ni Rinrin. Pagkatapos kausapin ng mama ni Rinrin si Shiro, at kausapin si Rinrin ng kanyang mama ay umalis na ito. Bago umalis ang mama niya ay sinabi niya sa kanyang anak. Rinrin anak. Pagpasensyahan mo sana kami ng papa mo minsan lang kami nakakadalaw sa'yo. Anak mag-ingat ka lagi. Shiro alis na ako, hiling ko sanang protektahan mo lagi ang anak ko, wag mo siyang pababayaan ah. Pagkatapos umalis ang mama ni Rinrin ay agad nang naghanda si Rinrin sa pag-alis para pumasok sa kanyang part-time job. Shiro kailangan ko munang umalis dito sa bahay may trabaho kasi ako ngayong araw, kailangan ko kasing mag-ipon ng pera dahil sa susunod na taon, balak ko sanang mag-college. Shiro habang wala ako dito sa bahay umayos ka ah, at habang wala pa ako dito, bantayan mong mabuti itong bahay ah. Dito ka lang sa bahay hanggang dumating ako Shiro. Pagkatapos kausapin ni Rinrin ang kanyang aso ay agad na rin siyang umalis sa kanyang bahay. Shiro side. Wala dito ang tagapag-alaga ko ngayon sa bahay ano kaya ang pwede kong gawin? Ah alam ko na kung linisin ko na lang ang mga kalat sa bahay para matuwa sa akin si Rinrin. Pagkatapos maisip ng aso ang kanyang gagawin ay agad-agad nang sinimulan ni Shiro ang paglilinis ng mga kalat sa buong loob ng bahay. Isa-isa niyang kinagat ang mga kalat na gamit at inayos ito sa mga lalagyan na abot niya upang luminis ang bahay at lahat ng basura ni Rinrin na nakalimutan niyang itapon ay nilinis rin ni Shiro at itinapon sa basurahan ni Rinrin sa loob ng bahay niya. Pagkatapos malinis ni Shiro ang buong bahay ni Rinrin ay natuwa ito dahil iniisip niya na matutuwa si Rinrin sa kanya. Rinrin side. Habang naglalakad si Rinrin papunta sa trabaho ay naisip niya ano kaya ginagawa ng aso ko ngayon di bali pag uwi ko dadalhan ko na lang siya ng masarap na makakain para di siya magtampo sa akin dahil iniwan ko siya mag-isa sa loob ng bahay. Ayos nakarating din ako sa aking trabaho medyo late na pala ako, siguradong pagagalitan na naman ako ng boss ko dahil late na naman ako sa pagdating ko dito. Boss, Rinrin di ba sinabi ko naman sa'yo na kapag na-late ka ulit ay babawasan ko sahod mo sa week na ito? Rinrin, I'm sorry po boss kasi na-late na naman po ako. Sinubukan ko naman po na wag nang malate sa araw na ito. Hay si mama kasi dumalaw pa sa bahay na late tuloy ako. Boss, Rinrin akala mo ba gagana na naman yang mga palusot mo sa akin? No. Hindi na gagana yan sa akin. Rinrin, totoo naman talaga na dumalaw ang mama ko sa bahay. Hay. Sige na po boss bawasan nyo na lang ang sahod ko basta wag nyo akong papaalisin sa trabaho. Mahalaga kasi sa akin ito at mahal na mahal ko po itong bakery nyo boss dahil napamahal na rin ako dito. Alam nyo po boss ako lang ang empleyado nyo na dumagal sa bakery nyo kaya sana patawarin nyo ako boss. Boss, o sige patatawarin na kita at di ko nababawasan ang sahod mo basta wag ka nang magpapalate sa trabaho sa susunod Rinrin. Salamat po boss sa pagpapatawad sa akin. Pinatawad lang kita kasi matagal ka na rin sa akin nagtrabaho kaya alam kong love na love mo itong bakery ko hahaha. Rinrin, buti gumana kay boss ang pangbubula ko sa bakery niya, na pag-isip-isip ko na epektibo pala sa tao ang pangbubula kahit sa isang masungit na boss na tulad niya hahaha. Chapter 10. Ang pagsusumikap ni Rinrin at Shiro. Rinrin, pwede ba magtanong? Ano po yun boss?
Kasi itatanong ko sana kung ano pwedeng iregalo sa lalaki para matuwa siya. Boss, bakla kayo. Hindi no, birthday kasi ng anak kong lalaki ngayon at hindi ko alam kung ano pwedeng kong ibigay sa kanya. Boss, kung regaluhan nyo na lang siya ng bagay na gusto niya. Alam mo rin, kaya nga kita tinatanong dahil hindi ko alam kung ano ba ang gusto niya. Ah boss, bakit hindi nyo na lang siya tanungin kung ano gusto niya? Huwag nyong sabihin di kayo close ng anak nyo, kaya hindi nyo alam ang mga bagay na gusto niya. Ang anak ko, di ko masabi kung close ba kami o hindi. Alam mo kasi ang anak kong yun laging seryoso. Kapag kinausap mo saglit mo lang siyang makakausap, hindi ko kasi alam kung marunong ba siyang makipag-usap o hindi. Alam mo ba noong huli kaming nanood ng pinikula, kahit nakakatawa na yung eksena, parang wala lang sa kanya, nasa serious mode pa rin siya. At hito pa ang weird na nangyari noong nanood uli kami ng isa pa kahit di masyadong nakakatawa yung pinapanood namin. Parang sobra siyang natatawa doon sa bida dahil pinapahirapan yung bida, hay ang weird ng anak ko. Boss, di ba sabi nyo di marunong ang anak nyo na makipag-usap baka po sa school binubuli siya? Kaya noong nakita niyang pinapahirapan yung bida ay natatawa siya dahil naaalala niya ang sarili niya sa sitwasyon ng bida na pinapanood nyo. Kasi dati lagi din akong binubuli kasi ang magulang ko laging nasa trabaho kaya mag-isa lagi ako. Nanunood din ako minsan ng mga drama. Minsan pag nakakapanood ako ng parang katulad sa akin. Tumatawa ako dahil naaalala ko yung mga pinagdaanan kong pangbubuli. Sa akin. Ganun ba pero wala naman nasasabi ang anak ko sa akin na binubuli siya. Yung anak kong yun kasi halos walang mga kaibigan, siguro dahil halos di siya nakikipag-usap, kaya sana rin kong makilala mo siya tulungan mo sana ang anak ko na matutong makipag-communicate sa tao. Dadagdagan ko na lang sahod mo pag natulungan mo siya, yung tungkol sa regalo alam ko na kung ano pwede kong ibigay sa kanya. Sid po boss. Susubukan ko po siyang tulungan, kung hindi nyo lang alam po boss ang laki na po ng utang na loob ko sa inyo po boss, kaya tutulungan ko po ang anak nyo sa abot ng aking makakaya. Alam mo rin sana masabi mo pa yan kapag nakilala mo siya, baka kasi magsisi ka na sinabi mo yan sa akin. Bahala na magtitiwala na lang ako sa iyo rin ang aking mahal na empleyado at pinakamabait kong empleyado pero lagi nga lang late sa trabaho hahaha. Ay! Boss pwede ko po bang itanong kung ano po yung naisip niyong regalo sa kanya? Cellphone yung nais kong ibigay sa anak ko kasi halos karamihan sa tao natutuwa kapag may bago silang cellphone kaya yun ang naisip ko na ibigay sa kanya. Sana matuwa siya sa regalo ko. Ah boss. Halos paubos na po ang mga customers na dumarating pwede po bang maya-maya umuwi na po ako boss at pahingi na rin po ng tinapay. Rinrin bakit ka ba nagmamadali? Sumagot si Rinrin, yung aso ko po kasi mag-isa lang sa bahay, baka kasi gutom na siya nakalimutan ko po kasing ilagay yung pagkain niya sa ibaba, baka hindi niya yon maabot dahil nailagay ko yon sa itaas ng lababo. Pinakain ko naman siya noong umaga, kaso yung pang-lunch niya nakalimutan kong ilagay sa baba para abot niya kung sakaling magutom siya. Sige naintindihan ko. Kapag wala ng mga customers pwede ka nang umuwi sa inyo rin at hiling ko sanang wag mong kalimutan yung sinabi mo sa akin na tutulungan mo ang anak ko. Sumagot si Rinrin's problem boss, halos wala na pong customer boss pwede na po ba akong umuwi? Sige umuwi ka na. Thank you po boss. See you tomorrow boss bye. After 20 minutes later, ay nakauwi na si Rinrin. Nang makauwi na si Rinrin ay pagbukas pa lang niya ng kanyang pinto, ay sinalubong kaagad siya ng kanyang aso. Pagkakita ni Rinrin sa kanyang aso ay agad niya itong niyakap at sinabing Shiro, nagpakabait ka ba habang wala ako at agad tumahol ang aso para sabihin kay Rinrin na, nagpakabait ako. Pagpasok ni Rinrin ay meron siyang napansin na pagbabago sa kanyang bahay. Napasabi na lang siya ng bahay ko ba talaga ito, bakit parang nagbago sobrang linis ng bahay ko ngayon. Naglinis kaya si mama pero malabo naman kasi umalis na sila nung pumunta ako sa part-time job ko at nakalock itong bahay. Habang nahihiwagahan si Rinrin sa linis ng kanyang bahay ay aksidenteng napatingin siya sa kanyang aso at inisip na si Shiro ba ang naglinis ng bahay pero aso lang si Shiro kaya malabong malinis niya ang bahay pero nakapagtataka dahil si Shiro lang ang nasa loob ng bahay kaya naisip ni Rinrin na tanungin ang kanyang aso. Shiro ikaw ba ang naglinis nitong bahay? Sumagot naman ang aso aw sa pagtahol ng aso ay sinabi niya na, ako nga ang naglinis. Pero hindi pa rin makumbinsi si Rinrin na si Shiro ang naglinis ng kanyang bahay, kaya pinakita na lang ni Shiro ang mga ginawa niya.
Isa-isang niyang kinagat ang mga panlinis na kaya lang niyang kagatin at winalisan niya ang dinaanan ni Rinrin habang kagat niya ang maliit na walis at doon na naniwala na si Shiro ang naglinis ng kanyang bahay at napasabi na lang sa isip niya na, totoo pala ang sinabi ni Mama, kakaiba talaga ang napulot kong aso dahil sobrang talino niya tulad ng dati kong aso kahit sobrang nanghihina na siya pinilit niya pa rin makipaglaro sa akin para lang mapasaya ako. At pagkatapos niyang isipin yon ay nagpapasalamat siya kay Shiro. Shiro, salamat sa paglilinis ng bahay ko, sobrang napasaya mo talaga ako, salamat ah.